Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! So yun, good morning mga kababayan, o magandang tanghali na pala, no? Hindi na pala morning, tanghali na pala. So nandito po ako ngayon sa ating munting lupain at lilinisan ko kasi dahil medyo napabayaan na. So sa tanghali pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Digongyo. Kung maalala po ninyo mga kababayan, siya po ay naghamon, no? Doon po sa kamera na bakit daw matagal na siyang pumapatay o matagal na siyang may pinapatay o marami na siyang napatay, bakit hindi daw siya kinakasuhan. Ngayon, siguro napanood nyo din na naghamon siya na kung saan gusto niyang imbestigahan siya. Gusto niyang papuntahin dito agad-agad ang ICC. So dahil po doon sa naging pahayag niya, nagsalita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung maalala po ninyo. Dahil nga po doon sa kanyang kayabangan, nagsalita na po ang ating mahal na Pangulo at ang sabi niya, okay, ginawa ko yung magagawa ko, sinunod ko at tinupad ko yung pangako ko na hindi papasukin ng ICC, pero dahil sa siya na ang may gusto, siya yung may gusto na papasukin ng ICC at gusto niyang maimbestigahan siya, so nasa kanya na. So ibig sabihin, kahit na ganun ang sinabi ni Digongyo, pinarinig, pinakita, pinaalam ng ating mahal na Pangulo na ganun pa rin at hindi nagbabago ang kanyang desisyon na huwag papasukin ng ICC o huwag suportahan ng ICC. Pero dahil si Digongyo na nga ang nagsalita nito, so pinagbigyan po siya ng ating gobyerno. So sa madaling salita, dahil po sa naging pahayag niya, gumawa na po ng aksyon ang DOJ o yung Department of Justice, na kung saan kumikilos na po ngayon, no? Kumikilos na ngayon at nag-iimbestiga na tungkol po sa mga kaganapan o sa mga nangyayari po, no? So eto na, kumikilos na po at syempre inaalam na kung ilan, sino-sino yung mga tao na dapat nilang tanungin, dapat nilang makuha na ng statement. Ayun, so maliban pa dito mga minamahal ko mga kababayan, parang gumagawa na rin ng paraan ng DOJ maging ng Philippine National Police, kasi dalawa pong nag-iimbestiga, DOJ, Philippine National Police, NBI. So halos lahat nag-iimbestiga na po ngayon. So sa madaling salita, yun na nga, dahil nga nag-start na ito, asahan po natin mga minamahal ko mga kababayan na marami pong makukuha, maraming matutuklasan ito pong ating mga otoridad. Kasi kung yung Quadcom nga, di ba? O doon lang pinag-uusapan, pinapatawag lang nila yung mga resource persons na kailangan nilang makuha na ng detalye. Lalo na po na kumikilos na po ngayon ang Department of Justice, ang Kapulisan, ang NBI at iba pang mga ahensya. So ewan ko lang mga kababayan, kasi kilala naman natin ang mga Duterte, di ba? Lalong-lalo na to si Rodrigo Roa Duterte, na alam naman natin na magaling lang ho to magsalita. At kapag yung salita niya ay susubukan kung totoo ito, ang ilalabas na naman po niya ditong statement, nagbibiro lang o nagdadrama lang. So sa madaling salita, kung ganito ang magiging ending ng lahat, mga minamahal kong mga kababayan, at ito yung kalalabasan ng mga sinabi ni Rodrigo Roa Duterte doon po sa
Kamara, talagang masasabi po natin na tinatarantado na lang po talaga ni Rodrigo Roa Duterte ang mga Pilipino. Tinatarantado niya, binababoy yan, niyuyurak na lamang po niya yung mahalagang konstitusyon ng ating bansa, kagaya po ng Kamara, no? So, tingnan natin kasi dahil nga nagmamadali na si Digongyo, at makikita din natin yung sinasabi niyang kapag dumating dito o nakita niya yung ICC, ay sisipain niya. Tingnan natin kung kaya niyang gawin yung sinasabi niyang sisipain niya. Kasi ay yung COA nga di ba? Sabi niya sisipain niya, ihuhulog niya sa hagdan, pero hindi naman niya nagawa. Di ba? So sabi niya, para basta marami siyang sinabi na kung saan halos lahat hindi natupad dahil pag hindi niya kayang gawin at hindi niya kayang patunayan, ang kanya pong nagiging panapin, ang kanya pong nagiging palabas ay joke lang. So itong si Mr. Joke, si Mr. Dramatista, laging mayroon pong pantakip sa kanya pong mga sinasabi na kung saan hindi niya kayang patunayan. So pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, kung siya ay nagjo-joke, kung siya man ay nagbibiro o nagdadrama, ang gobyerno po ay hindi. Ang ICC po ay hindi. Ang Kamara po ay hindi. So kung siya mahilig magbiro, magdrama, siya lang po yun. So hindi po kasama dyan ang Quadcom, hindi kasama dyan yung mga mababatas natin, hindi kasama dyan ang ating mahal na Pangulo, sapagkat silang lahat po ay seryoso sa kanilang iniisip, sa kanilang sinasabi, sa kanilang ginagawa, sa kanilang motibo, sa kanilang plano o sa kanilang pagsiservisyo bilang lingkod po ng ating bansa. So ewan ko lang din kung ano ang magiging reaksyon din ni Bato de la Rosa, kasi siyempre pag pumasok po itong si ICC, pag pumasok itong si ICC sa usapin pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, natural damay po dito, kasama po dito sa iimbestigahan itong si Bato de la Rosa, na kung saan ilag na ilag, takot na takot po sa ICC. So parang ang dating dito mga minamahal ko mga kababayan, parang dinadamay na po ni Digongyo ito pong si Bato de la Rosa, na kung saan nagsisikap na makaiwas sa usapin ng EJK o ng war on drugs nitong ni Duterte. Pilit naman pong inilalapit ni Duterte sa kapahamakan, kasi talagang dyan po pupunta yan, dyan po darating at dyan ng kumbaga diyan mapupunta yung usapin na to at yung hakbang ng DOJ o ng ating gobyerno tungkol po sa pag-iimbestiga po na tungkol po sa war on drugs o dito po sa EJK, na kung saan involved po dito hindi lamang po si Bato de la Rosa, maging yung mga naging utusan o yung mga gumanap o yung mga gumawa o yung hindi lamang po si Bato de la Rosa, hindi lang si Bongo, kasama po dyan itong mga pulis, yung mga dating opisyal, di ba? So marami pong mai-involve dyan, marami pong talagang kumbaga bubusisihin at iimbestigahan. So ewan ko lang kung anong naging reaksyon ni Bato de la Rosa sa kanyang mga narinig dito po sa kanyang amo. Malamang kumakamot na naman po to sa kanyang ulo, kasi kita naman natin na sa bawat kilos po, sa bawat ginagawa po nitong ni Digongyo, halatang halata po na nabibwisit na rin sa kanya yung kanyang mga tauhan, lalong lalo na po itong si Bato de la Rosa, lalong lalo na po ito si Bongo at iba pa, dahil ang lumalabas nito parang kada nagsasalita po ng kasinungalingan, nagsasalita ng mga katarantaduhan itong si Duterte doon sa Kamara, ang nalalagay po sa alanganin at talagang nahihirapan dito sa pagdepensa ay yung mga aso po nitong Rodrigo Roa Duterte. Yan naman po yung nakikita natin, di ba? Hindi naman po pwedeng pasinungalingan dahil nakikita po natin sa camera, nakikita po natin ng maliwanag yung mga nangyayari. So siyempre, isa dito, apektado din po dito si Sara Duterte, dahil alam naman natin na sa usapin ng EJK, hindi lamang po si Rodrigo Roa Duterte ang pwedeng imbestigahan dito, dahil kung maalala nyo po noong mga nakaraang mga buwan o nakaraang taon, lumitaw po yung pangalan ni Sara Duterte na
kung di ako nagkakamali, lumabas pa nga na si Sara Duterte ang naging author o nagpasimula ng Davao Death Squad o ng war on drugs pala, o ng war on drugs dyan sa Davao City, na kung saan ginawang Davao model, 'di ba? So ewan ko lang kung anong magiging palusot na naman nila dito kapag tinotoo yan ng ICC, yung request ni Digongyo na papuntahin sila dito para mag-imbestiga na, no? Kilala na naman si Digongyo eh. Noon pa man walang sinabi na totoo yan. Pag nagsalita yan, biglang magsasalita yung kanyang mga tauhan, biglang magsasabi yung kanyang mga alipores na joke lang yan. Hindi totoo yan. Kilala nyo naman si Digong. So hindi na natin alam kung ano yung totoo at ano yung hindi sa mga sinasabi po ni Rodrigo Roa Duterte. Ang importante dito, kung hindi man siya naging totoo, kung hindi man siya nagiging tunay, kung hindi man niya pinaninindigan yung kanyang mga sinasabi, ang importante dito, tayong nakikinig, ang DOJ, ang Pangulo, ang gobyerno ay maging totoo sa dapat nilang gawin na hakbang para po maturuan ng leksyon ito pong si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga naging kasalanan na dapat niyang panagutan, hindi lamang po sa iisang tao, kundi sa napakaraming tao, kundi sa libu-libong taong napatay niya na walang kalaban-laban, na tinanggalan po niya ng karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili o humarap sa korte. Lalong-lalo na din po yung mga biktima talaga na walang kaalam-alam sa usapin po ng droga. Pati po yung mga kabataan, mga puslit, mga taong wala talagang kinalaman, no? So, isa po yan sa dapat pong panagutan ni Rodrigo Roa Duterte. So, ngayon, dahil nanggaling na nga sa kanya yan, sana ipakita niya na totoo siya. Sana ipakita niya na lalaki siya. Sana ipakita niya na may isang salita siya. Kasi alam naman natin na sa 101% ng sinasabi ni Duterte, swerte na kung may isa dyan na totoo. Diba? Swerte na kung may isa dyan na totoo. Swerte na kung may isa dyan na tatayuan niya o paninindigan niya. Dahil alam naman natin na ang mga Duterte walang paninindigan, walang prinsipyo, walang dangal. Dahil nga sa kanilang trabaho, meron bang magnanakaw na may dangal? Wala. Meron bang manloloko na may dangal? Wala. Meron bang traidor na may dangal? Wala. So, expected na po natin yung talagang asahan na lang natin. So, himala na lang siguro kung magiging totoo siya sa kanyang mga sinabi tungkol po dito sa kanyang paghahamon sa Kamara na imbestigahan siya ng ICC o kasuhan siya. So, dahil nag-iimbestiga ng ang DOJ, ang PNP, so, ang kasunod na hakbang nito kapag napatunayan na talagang may kasalanan siya, talagang kakasuhan siya. So, yun lang pong nakikita ko, mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.